kahapon po ay Sabado dyan sa Pilipinas at natuloy yung inaasahang pagpupulong ni Marcos Jr. at ni Leni Robredo. Alam nyo, ang spekulasyon nga dito ay mukhang naghahanap talaga ng kandidato itong si Marcos Jr. at ang pinakamalakas na kandidato pa rin lamang kay Inday Sara Duterte ay si Leni Robredo. Well, totoo naman po yan. Kasi si Leni Robredo, nung minsan, noong 2016, natalong Marcos sa pagiging Vice President. At in fact, kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ni Leni Robredo, natalo rin niya si Marcos sa Junior noong huling eleksyon, kaya lang daw nakadayaan. But anyway, sa totoo lang po, hindi ko na alam kung ano talaga nangyari ng mga nakalipas. Pero ang totoo niyan, kilala ko si Leni Robredo. Alam naman po yan ni Vice President. Si Leni Robredo at ako ay sabay na nirahan sa Kalayaan Dormitory sa UP sa isang bubong lamang. At doon ay naging medyo kaibigan ko na siya kasi yung aking naging best friend, yung ngayong namatay na si Congressman Rodel Batocoabe ay taga Bicol at taga Bicol din si Leni Robredo. So whether I like it or not, naging medyo close din ako kay Leni Robredo. Now, sa katagal-tagal kaming nagkakakilala, 1982 pa, alam ko naman si Leni ay simple. Alam ko naman si Leni ay, syempre, taga-UP, School of Economics, matalino naman po yan. No? Hindi nga siya nakapag-law sa UP, pero ewan ko kung bakit siya nag-uwi ng probinsya. No? May dahilan siguro siya, kaya umuwi siya ng probinsya for law, at siya naman po ay naging abogado. So, sa akin naman po, wala akong masamang tinapay kay Leni Robredo. In fact, pati naman po ata si VP Sara ay wala rin masamang tinapay kay Leni Robredo. Alam naman natin na nung 2016 elections, talagang hindi lang yan tinulungan siguro si Risa Ontiveros na talagang inamin naman niya sa publiko na tinulungan niya, baka pati si Leni Robredo ay natulungan din niya sa Davao. Kasi syempre, kapwa babae, nagtutulungan ng mga kapwa babae sa eleksyon. Alam natin na magkatunggali sila, pero kung napapansin nyo, wala namang masamang sinasabi si Leni Robredo kay VP Sara at wala rin masamang tinapay na sinasabi si VP Sara kay Leni Robredo. Hindi ko alam kung talagang sila'y nagtulungan sa eleksyon, pero ang duda ko, nagtulungan sila sa eleksyon noong 2016. No? Siyempre, itong nakalipas na eleksyon, hindi na siya po pwedeng tulungan ni Sara Duterte kasi tumakbo ay ama na niya. No? At siguro naman, hindi na humingi ng tulong itong si Leni kay VP Sara, knowing na tumatakbo para presidente ay yung tatay mismo ni Inday Sara Duterte. No? So sa tingin ko lang, ang by way of conclusion, walang masamang tinapay. Kaya nga, since politics is addition, ang iniisip ko, pag tatakbong presidente si Sara Duterte, baka maasahan niya na yung mga loyalista ni Leni at si Leni Robredo mismo, baka suportahan pa si VP Sara. Hindi po yan imposible. Kasi nakita niyo naman na sinabi ni VP Sara, kung si Risa Ontiveros na siya ngayon ay linalapas tanganan, minsang sinuportahan ni Sara Duterte para maging senador, you can imagine na baka naman pati itong si Leni Robredo ay natulungan din ni Inday Sara. Pero ang nakapagtataka, bakit kaya hindi winawakasan ni Leni Robredo yung mga haka-haka na siya ang susuportahan ni Marcos? Alam niyo, sa akin, although hindi kami naging very close ni Leni Robredo, rinirespeto ko siya bilang isang tao. Tingin ko naman may prinsipyo siya, meron siya mga paninindigan, hindi ko sinasabi na siya'y mali, ang sinasabi ko lang, mahilig siya sa mga magagandang salita, pero hindi ko maintindihan kung anong messaging niya. Sa totoo lang, nung siya'y tumatakbo bilang presidente, nakita po kami niya. Siyempre po, sikreto kasi maguguluhan ng tao anong ginagawa ko bilang kandidato dati ng unit team na nakikipagkita kay Robredo. Pero sa totoo lang, nakipagkita kami nung eleksyon for old time's sake, no? Dahil kami naman talaga ay mga magkakababata at mga magkakaibigan nung kami nagsisimula pa lamang mga estudyante sa UP, no? At sa tingin ko naman, ang puso niya ay nasa tamang lugar. Kaya lang ako, talagang iniisip ko lang na mas merong ibang magaling para mamuno sa ating bayan. Mas may mga ibang mas maraming kakayahan. At sa tingin ko ngayon, mas malaki ang kakayahan ni Inday Sara Duterte kaysa kay Leni Robredo at yan ay kinagagalit ng mga kasama ko sa UP kasi nga naman, bakit ka sumusuportan hindi taga-UP? Tingin ng mga taga-UP sila na pinakamagaling dahil sila pumasa ng aptitude test. Hindi ko po binubura yun.
posible po na pinakamatatalino mga taga-UP dahil sila ay pumasa ng examination na hindi lahat pumapasa. Pero sinasabi ko naman po, ang pagiging presidente, na yan po ay nakabase sa karanasan at sa tingin ko naman po, yung two-third na karanasan ni VP Sara at isang beses na vice mayor ay sapat-sapat na karanasan na para maging presidente at saka syempre yung mas malawakan pang karanasan hindi lang sa politika kundi sa buhay. Ngayon nga pong nakita na natin kung paano kinulong ang tatay ni Inday Sara, sa tingin ko, mas kaya na niya ngayon magpatakbo ng bayan kasi talagang sinaksak ang puso niya, yinurakan ng kanyang puri, yinurakan ng kanyang pagkatao, nakatayo pa rin siya. Sa tingin ko, yan ang kailangan natin para maging presidente. Pero mabalik tayo kay Leni Robredo. Bakit hindi pa niya winawakasan ng haka-haka na hindi siya makikipag-alyansa sa mga Marcoses? At bakit ang mga dilawan ngayon, mga pinklawan, ay talaga namang nakikipag-alyansa sa mga Marcoses? Nakikita na natin yan sa Kongreso na yung mga Laila de Lima, mga Chel Jokno, ay talagang lahat sila ay anti-Duterte at mukhang pumapabor kay Marcos Sr. Now, in fairness, wala namang ganyang nasasabi pa si Leni Robredo. Bagamat meron siyang sinabi minsan na parang mas merong transparency daw dito kay Marcos Jr. at mas mukhang pinanindigan ni Marcos Jr. yung pang-national interest pagdating sa China. Pero wala namang bawian ng mga sinabi ni Leni Robredo noong eleksyon na kurap ang mga Marcoses kasi kapag binawi naman niya yun, siya ibang sisinungaling. Kasi pati in Guinness Book of World Records, sinasabi naman talaga